Yo, what's up mga kachismos, kachismosa, and welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, pag-uusapan natin ang naging komento ni Speaker Claire Castro. Kung saan maraming bumatikos sa kanya dahil gumawa siya ng reaction niya patungkol doon sa nangyari sa Ateneo de Zamboanga, sa isang estudyante na gumawa na naman ng hindi maganda. Ganyan pa rin po. Although ito po ay pribadong paaralan, pribado man o pampublikong paaralan, nandiyan pa rin po ang pag-uutos ng ating Pangulo na dapat na ang pagpaprotekta sa ating mga kababayan, lalo-lalo sa kabataan, ay dapat paigtingin. At ang isa sa mga nakikita rin ditong solusyon ay dapat na ang mga kabataan natin ay naggagabayan. Hindi lamang ng kanilang mga magulang, kung hindi sa kanila mismong paaralan. Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo, lalo-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Panahon na po, hindi lamang po ang gobyerno, lahat po tayo, especially pag nasa school, kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan. At sana lang, ay matupad ang ating kahilingan na maiwasan na rin po sana sa social media ang mga kapwa nating Pilipino nagbabanta ng buhay ng karamihan sa atin kapag hindi sila sumasang-ayon sa opinyon ng iba nating mga kababayan. So, yun nga, maraming issue na nangyayari ngayon dito sa ating bansa. And yun nga, in-upload ko actually yung video na yun nga lang, hindi pinayagan ni YouTube yung ganong content. Even sa Facebook. And ngayon, ito na lang i-upload natin kung ano yung mga pinagsasabi ni Yusek Claire Castro patungkol sa issue na to. Sa issue na to, sinisisi niya yung mga teacher at sinabihan niya pa na ang mga teacher pa ang nagpapakita ng mga hindi maganda sa mga bata. Kumbaga, ang mga teacher pa daw ang nagtuturo ng mga kabalastugan sa mga estudyante, which is yun ang kinagalit ng maraming guro dito sa Pilipinas. Sa side ni Yusek Claire, ang masasabi ko doon, kung gusto talaga nilang ganun, dapat hindi nila hinayaan na mawala yung dating ginagawa ng mga teachers sa mga kabataan. Kasi before, yung mga kabataan, lalo sa panahon ko, way back 90s, yung kabataan ko, andun yung takot at respeto ng mga kabataan sa mga teacher. At syempre, ang advantage nun, dinadala rin ng mga kabataan yung ganung pag-uugali hanggang sa paglaki nila. Hanggang sa maging binata na, professionals, at hanggang sa magkaroon ng pamilya. Ayun ang advantage nun kasi unti-unting tinanggal na para bang wala ng karapatan yung mga teacher ngayon na pagsabihan or pagalitan yung mga estudyante, lalo na pagpasaway sa school, ni magbigay nga ng mababang grades, hindi na pwede, 'di ba? So, kaya gano'n na lang lumaki yung mga ugali, yung ulo ng mga kabataan. And ito naman, yung mga ibang magulang naman, gano'n din, parang mas pinaburan nila yun, which is akala naman nila kinakawawa talaga yung mga anak nila sa school, which is hindi naman. Ano pa ba ang gusto nilang isisi dun sa ating mga guro na overwork, underpaid na nga, ang dami naming ginagawang trabaho sa eskwela at may kagustuhan din talaga kami no na masolusyonan yung problema natin na ito no kasama dun sa krisis na kinakaharap natin sa edukasyon. Ganito pa yung maririnig natin mula sa tagapagsalita ng Pangulo. Hindi po ito nagbibigay ng motibasyon dun sa ating mga guro, sa halip
ay nakakadismaya at nakakawalan po talaga ng gana, no? Dahil hindi ho kami nagtuturo ng kawalang modo dun sa ating mga estudyante, kundi binibigay ho namin yung lahat ng aming makakaya para makapagturo sa gitna nung abang kalagayan namin, maliit yung sahod, at halos lahat na nga ay pinatatrabaho pa sa amin. Nakakainsulto po talaga ito, no, sa ating mga kaguruan, lalo pa ang tanong nga namin, ano pa ba ang gusto nilang isisi dun sa ating mga guro na overwork, underpaid na nga, ang dami naming ginagawang trabaho sa eskwela at may kagustuhan din talaga kami, no, na masolusyonan yung problema natin na ito, no, kasama dun sa krisis na kinakaharap natin sa edukasyon. Ganito pa yung marinig natin mula sa tagapagsalita ng Pangulo. Hindi po ito nagbibigay ng motibasyon dun sa ating mga guro. Sa halip ay nakakadismaya at nakakawalan po talaga ng gana, no? Dahil hindi ho kami nagtuturo ng kawalang modo dun sa ating mga estudyante, kundi binibigay ho namin yung lahat ng aming makakaya para makapagturo sa gitna nung abang kalagayan namin, maliit yung sahod, at halos lahat na nga ay pinatatrabaho pa sa amin. Nakakainsulto So, yun ang nakakalungkot na nangyayari ngayon dito sa Pilipinas. Ano, na hindi na talaga, hindi ko alam kung hindi na ba talaga maayos. Ako, pabor ako sa mga teacher dati kung paano sila magturo ng kabataan. Papaano yung treatment ng mga estudyante dati sa mga teacher. At ako masasabi ko dito sa base sa sinabi ni Jose Castro na dapat daw pati mga teacher is nagagabayan yung mga estudyante. Yes, ginagabayan pero hindi all the time. Sa oras lang ng pagtuturo nila. Ang pangunahin na dapat dito gumagabay din sa mga estudyante is yung mga magulang. Dapat alam nila kung sino yung pinakikisamahan ng mga anak nila. Kasi ang teacher sa loob lang ng school yan. Yung pananagutan ng teacher yan na dapat matuto talaga yung mga bata. Pero yung ibig mong sabihin na babantayan ng mga teacher yung mga ibang bata, yan dami niyan. Iilan lang ang mga teacher. So, nakakaawa, no? Hindi naman pupuwedeng gano'n. So, nakakalungkot pa dito, magkano na nga lang yung sahod ng teacher tapos gaganunin pa ni Music Claire. Eh, ano bang alam ni Music Claire sa napagdadaanan ng mga teacher? Alam ba ni Music Claire yung kahirapan o yung tama, yung kahirapan sa pagtuturo? Actually, kaya nga nagkaroon nga ng word na ang isang or ang pagti-teacher ay hindi isang profession, eh, it's a passion. Ano, kasi nga madaming bagay diyan na ginagawa yung teacher na labas na sa trabaho nila. Tapos gano'n pa yung sasabihin. Kaya maraming nagalit na mga tao, even yung mga normal lang na mga mamayan ng Pilipinas na hindi naman teacher. Kasi nga alam ng mga taong yon kung ano talaga yung pinagdadaanan ng mga teacher. Hindi yan katulad ng basta-basta lang na may masabi lang. So, nakakalungkot lang talaga bakit gano'n yung gobyerno natin. Imbes na ini-inspire niya yung mga, tao, siya pa mismo yung nagiging cause kung bakit, mas maraming nagagalit or nade-demotivate ano, ng mga Pilipino. Kaya ngayon, for sure, mas lalong bababa tuloy yung ratings ng administrasyon ngayon dahil sa ganyang ginagawa nila. Dahil yun nga, parang hindi nila pinag-iisipan yung mga sasabihin nila, 'di ba? Kung tignan niyo na ito na 'to, kung hindi nila isisisi sa nakaraang administrasyon, ngayon isisisi nila yung nangyayari sa mga teacher. What if kaya kung gawin natin pagtibayin talaga yung batas, ano, na isinusulong nila Senator Robin Padilla. Tama naman yun. Ang mga kabataan ngayon is may utak na talaga at yung edad na 15 anyos, may utak na yun. Actually, at the age of 15, diyan nagsisimula na talaga na na sumama-sama yung mga kabataan, magkaroon ng barkada. Siyempre, mga magulang din nila alam kung sino yung pinakikisamahan ng mga anak nila. Yan ang pagkakamali na 'pag hindi nagagabay ng wasto yung mga kabataan, pupuwedeng mapunta sa gano'n, ano. Kaya hindi natin pupuwedeng isisi yung mga ganitong pangyayari sa teaching. Ano ba 'yan, Miss Yuse Claire Castro, nakakarindi ng tenga yung mga pinagsasabi mo. Nagkalat ka na naman, Auntie Claire. Ano, so nakakaano lang, nakakahiya. Ano ka pa naman, House Speaker tapos
ganyan ka magsalita ano, siyempre hindi lang iisang Pilipino at hindi lang mga teacher ang nakikinig sa'yo, madami buong Pilipinas. For sure marami na naman or madadagdagan na naman yung mga taong galit na naman sa'yo at mga naiinis sa'yo. So, aabang pa tayo ng mga ibang video pa. For sure marami pang kakalat 'no, na mga komento ng mga teacher patungkol dito kay Yusek Claire Castro. Kasi nakakadismaya talaga. Even ako na ano ko, nainis ako nung unang beses ko napanood yung video na yun. Nakaka-ano talaga, nakaka-demotivate, nakakainis para sa though hindi ako teacher pero alam ko kasi yung pinagdadaanan ng mga teacher. Ano, and, ako naniniwala din ako talaga na hindi naman magtuturo ng mga kalokohan yung teacher na yan sa mga estudyante, napakalabong mangyari yun. Hindi kaya ganyan pa ang nakikita sa'yo, Miss Claire? Mas lalo pa tuloy na mas pinatunayan mo sa sarili mo na gano'n ka, ano. So yun lang mga kaibigan, and sa susunod na vlog natin i-update natin yan ulit at, hahanap tayo ng mga resources natin patungkol diyan. So yun lang guys, kita-kita tayo ulit sa susunod na vlog ko.